Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ayan, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito sa aking bagong segment, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong bago kong segment na ito, ginawa ko tong bagong segment kasi maraming nagme-message sa akin araw-araw. Attorney, anong take mo dito sa isyung to? Attorney, anong take mo sa pangyayaring ito? Kaya ginawa ko na itong segment na ito para isahan na lang yung pagsagot ko. Kasi nagme-message sa akin, pare-pareho ang tanong eh. Kaya lagi nyo na itong abangan, ang take ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood dito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Ayan. At lagi na po ninyong abangan itong aking bagong segment, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ayan, mga kabunyog. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, pag nanalo daw si Sara na Pangulo ng Pilipinas, wag naman sana sa 2028, balik ang mga sindikato. Yan ang sinabi ni yan ang babala ni dating Senador Sonny Trillanes. Actually, totoo yan. Yan, hindi malayo sa katotohanan yan. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, mga sindikato babalik kapag presidente na si Sara. Yan medyo malalim itong ano niya na ito. Ano ito? Ano siya? Malapit sa katotohanan ito. Itong sinasabing ito ni Trillanes. Kasi alam naman natin ano ba ang mga lumaganap nung panahon ni Digong. Nung panahon ni Digong o ni Duterte, yung illegal na pugo lumaganap. Yung sugal ni Atong online gaming, yung online gambling, lumaganap yan, panahon ni Duterte yan. Yung pogo, lumaganap yan, panahon ni Duterte. Kahit yung illegal na droga, pinapalabas lang ng nila Duterte, ang packaging nila, anti-drug sila. Kampanyaan niya, war on drugs. Pero, inalis yung kakumpetensya. Yan ang sabi ni Trillanes. Inalis yung kakumpetensya sa drug trade. Pero yung mga kakampi nila, kapartner nila sa mga negosyo sa illegal na droga, yan na yung kumontrol. Kumbaga, inalis lang yung kakompetisyon. Kaya, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, pag nanalo si Sara, balik lahat yan. Balik lahat yan. Yang illegal na pogo, ibabalik yan. Siyempre, sino ba ang nag-finance ng kampanya ni Digong? Mga Chinese na ang negosyo ay pogo. Sino ang nag-finance ng kampanya ni Sara? Ganun din noong 2022. Mga illegal na pogo. Di ba yun nga yung sinabi ni Madriaga? Siya yung kumuha ng mga pera eh. Yung pinanggastos nila sa kampanya galing sa mga Chinese na nagpapatakbo ng pogo sa Pilipinas. Kaya pag nanalo si Sara, yan yung babalik uli yan, mamamayag pag uli yan. Yung mga sugal, mga sugal sa Pilipinas, mga Chinese na naman. Kasi ang mga Duterte identified sila na close sa mga Chinese. At ang malaking negosyo na pinapasok dito ng mga Chinese sa panahon ni Duterte ay mga illegal. Illegal na pogo. Bagamat nung huli ginawang legal yung pogo. Yung illegal drugs, saka yung mga online, yung mga illegal na sugal. Lahat yan. Kapag nanaluan niya si Sara Duterte, lahat yan babalik uli. Mamamayag pag uli yan. Kasi kahit sana paano ngayon, ayon kay Trillanes, hindi pa man yan ganap na
na ano, na nawawala, pero at least nakokontrol. Halimbawa yung illegal na pogo, ano na 'yan, may policy na ang gobyerno ngayon na wala na 'yan. Yung sugal, nandiyan pa rin pero at least nakokontrol katulad nung ano, nagtatago si Atong Ang. Tapos yung ano, yung mga iba pang mga illegal, kinokontrol ng gobyerno. Bagamat hindi pa nasusugpo, pero hindi tulad nung panahon ni Digong na ano, talagang namamayagpag. Kasi talagang hinayaan ng gobyerno. Kasi mga Chinese ang involved. Yung mga Chinese na yan ang nag-finance ng kampanya ni Digong. At sila rin ang nag-finance ng kampanya ni Sara. Ah? At yung mga kandidato ng PDP laban, sila ang nag-finance niyan. Sa election sa 2028, uli, yung mga Chinese na yan, gagastos uli yan sa kampanya ni Sara. Siyempre gusto nila makabalik sila uli. Gusto nila mapalitan ng administrasyon. Makabalik ang Duterte. Kaya pag nanalo si Sara, balik uli yan. Babalik uli yan. Yan yung paalala ni dating Senador Sonny Trillanes na ang kapag si Sara ang naging presidente, balik ang mga sindikato. Yung mga krimen sa sindikato, yung mga sindikato sa iba't ibang klaseng krimen, mangingibabaw uli. Sa ngayon, nakokontrol kahit papano, pero pag si Sara Duterte na, balik yan. Lalo itong mga Chinese. Yang illegal na pogo, dineklar na ngayong, hindi na bawal na ang pogo. Malamang ibabalik ni Sara yan. Siyempre, presidente ka ng Pilipinas. At saka, sino ba ang gagastos ng kampanya ni Sara kung tatakbo siyang presidente? Pati yung mga kandidato ng PDP laban sa senador. China yan. China. At hindi lang gobyerno ng China. Yung mga sindikato sa China, yung mga online gaming, yung mga pogo, drugs, yan ang magpipinance ng kampanya ni Sara. At kapag nanalo si Sara, babalik yan, mamamayagpag yan. Yan yung problema. Kaya sana makita ng ating mga kababayan ng itong sinasabing ito ni Trillanes. Kasi totoo yan eh. Totoo yan. Hindi naman yan sinasabi ni Trillanes na wala siyang batayan, wala siyang na parang lang siya. Hindi. Totoo yan. Alam naman natin ang nangyari sa panahon ni Digong. Yang lahat ng mga ngayon, sinusugpo ng gobyerno, kay Digong yan. Panahon ni Rodrigo Duterte. Kasi sabi niya, okay ang illegal na pugo, okay ang pugo, gawin nating legal kasi malaki ang kikitain ng gobyerno dyan. Di ba? O anong nangyari? Yang mga online gaming na yan, kay Atong Ang, bilib na bilib pa nga si Duterte kay Atong Ang. Anyway, ito mga kabunyog, may iba tayong topic. Nakakatawa ito. Nakakatawa ito mga kabunyog. Ito namang GMA. May news ang GMA. May news ang GMA. Ngayon, pinakita yung picture ni Bato de la Rosa. Ito, Bato de la Rosa, 3 pictures ni Bato. Mayoral period, presidential period, tapos currently. So may 3 litrato ni Bato. Mayoral period, presidential period, tapos currently. Ang mayoral period, yung mayor si Duterte. Nung mayor si Duterte, Davao City Police Chief si Bato. So may picture dito ni Bato. Nung Davao City Police Chief siya. Ano talaga siya dito? Ang linagay kasi ng GMA News, yung actual na mga pictures. So nung mayoral period, pinakita dito yung picture ni Bato nung mayor pa si Duterte at siya ay Davao City Police Chief. Tapos sa presidential period, ang nakalagay na picture ni Bato ng PNP chief siya. So tama naman. Kaya lang pagdating dito sa kanan, currently, Senator but hiding. Ang nakalagay na picture ni Bato, nakawig. Kaya maraming nagre-react eh. Maraming nagre-react. Sabi dito, ano ba naman tong GMA? Matindi naman. Hindi. Pero, naman?
Ano nga naman ang ilalagay ni ano ng GMA na picture diyan ni Bato ngayon? Wala naman silang on file eh. Ewan ko kung saan kinuha ito ng GMA. Pero ang nakakatawa kasi nga, hmm, ang nakakatawa kasi ano nga naka-ano eh, yung picture ni Bato dito na current. Oh, Senator but hiding. Nakawig si Bato. Kaya tawanan ng mga nakakita nito eh. Ah, anyway, wala naman sigurong wala namang malisyusong o hindi magandang diyan, intensyon ng GMA. Nag-ano lang sila, pin pinakita lang kasi ng GMA yung picture ni Bato nung mayoral period, presidential period, saka current. Kaya lang nakakaintriga dito, yung picture niya sa current, nakawig si Bato. Nakawig si Bato. Tapos nakalagay, Senator but hiding. Itong balita kasing ito, ay 'di ba kasi naglabas na ng desisyon ang ICC, yung confirmation of charges. O kinonfirm na ng ICC yung charges eh. At ang mabigat diyan sa confirmation ng charges kay Duterte ay pinangalanan ang 8 co-perpetrators ni Duterte. Yung mga dati na ito, alam naman natin na yung mga dating co-perpetrators, pinangalanan uli. O ito, co-perpetrators, Ronald Bato de la Rosa, Vicente Danao, Camilo Casculan, Oscar Albayalde, Christopher Bongo, Dante Giran, Vitaliano Aguirre, Isidro Lapiña. So ito yung 8. Ngayon, pinag-usapan si Bato. So si Bato, ang involvement ni Bato bilang co-perpetrator ni Duterte, doon sa mayoral period, sangkot siya doon sa Davao Death Squads kasi mayoral period yun. Sa presidential period, siya na naman ang ah, pangunahing involved kasama ni Duterte kasi siya ang chief ng PNP. Kaya pinakita dito, mayoral period, yung picture ni Bato nung chief of police siya ng Davao. Tapos presidential period, yung picture ni Bato nung PNP chief. Tapos currently senator but hiding ang picture ni Bato nakawig. O doon natawa ang mga tao. Anyway, ano lang ah, ano kayang reaksyon ni Bato diyan? Ano kayang reaksyon ni Bato diyan? Siguro baka naman masamain niya na naman 'yan. Wala namang masamang doon ng ang GMA pinakita lang ng GMA yung iba-ibang ni Bato. Nung mayor pa si Duterte, siya chief of police ng Davao. Nung presidente si Duterte, PNP chief siya. Tapos ngayon. Yan. Anyway, ano talaga ngayon, ah, hindi na malayo na talagang aarestuhin na yan si Bato. Kasi na-resolve na yung issue ng jurisdiction. O di ba? Nag-decide na ang ICC na may jurisdiction talaga ang ICC. Appeals chamber na ang nag-decide noon So wala na. Tapos sa confirmation of charges hearing, nag-decide na rin. Confirmed ang charges. Lahat ng mga charges kay Duterte kinonfirm. Kaya tuloy na ang trial. Baka mga December daw ngayong taon magsimula na ang trial. Ayan. Anyway, itong si Bato sa si Bongo, yan? Yan yung inaabang-abangan ngayon. Baka lumabas na ang arrest warrant. Ito mga kabunyog, isa pa nating pag-usapan. Ito namang si Rowena Guanzon, nang-iintriga na naman. Iniintriga na naman si Ombudsman Boying Rimulya. Ang sabi ni Rowena Guanzon, ito ano naman to, intriga ni Guanzon, bakit daw si Ombudsman Boying kinasuhan si Romualdez? Di syempre maraming nagtatanong, bakit ginawa yon ni Romualdez? Ay ni Boying, samantalang fraternity brad niya yan sa UP. Tapos niya yan, kasama niya sa administrasyon. Syempre, pinsan niya ng Pangulo ng Pilipinas. Tapos secretary dati ng DOJ si Boying, tapos ngayon ombudsman. Identified sa administration si Boying. Administration din si admin din si Romualdez. So bakit kinasuhan?
O, ito namang si Guanzon, mayroong intriga. Ang intriga ni Guanzon, Martin Romualdez will surely go to jail. OMB Rimulya, Ombudsman Rimulya has to look good to BBM and LAM so he can be Chief Justice. Hmm. Ah, Nagpapabango daw si Ombudsman Boying Rimulya kay BBM sa kay LAM. Ang LAM si Lisa Araneta so he can be Chief Justice. Sus, ano 'yon? Anong intriga na ito ni Guanzon? Ang inintriga ni Guanzon, parang nag-aambisyon si Boying na maging Chief Justice. Bakit? Ay kasi si Chief Justice Gismondo, yung kasalukuyang Chief Justice, magre-retire na, mandatory na 'yan sa November 6, 2026, magre-retire na. So mag-a-appoint ang presidente ng bagong Chief Justice. Oh. Siyempre ano 'yan, power 'yan ng presidente, ah, na mag-appoint ng Chief Justice. Ah, November 6 na 'yan. Ay siyempre maraming nag-aambisyon ng Chief Justice, mataas na posisyon 'yan. Sa kasalukuyan ngayon ng mga justices, siyempre ang ano diyan si Leonin, si Marvic Leonin, siya yung senior eh. Pero hindi naman automatic 'yan, hindi naman automatic na ikaw yung senior, magiging kang Chief Justice. Oh, 'di ba nangyari 'yan kay Sereno? Si Sereno outsider, pinasok ni Pinoy no'n. Kaya nga napataas ang kilay nung mga nung mga justices. Kasi maraming nilaktawan si Sereno, ah. Talagang pagpasok niya kaagad-agad Chief Justice na. O ngayon makapangyarihan ang Chief Justice. Ngayon mababakante kasi yung Chief Justice. Ang sinasabi ni Guanzon, ang iniintriga niya, interesado si Boying Rimulya na mag-Chief Justice. Ewan ko, ano ba 'yan? Bakit naman siya magkaka-interes pa sa Chief Justice? Ombudsman siya. At ang ombudsman, 7 years. 7 years 'yan. Fixed term 'yan. O, saka ano na siya ngayon, makapangyarihan na rin siya. Ah, Kaya lang, nangyari naman talaga 'yan, mayroong halimbawa si Martires. Si Martires, Associate Justice ng Korte Suprema. Pero nung mababakante na ni Conchita Carpio Morales yung pagka-ombudsman noong 2018, magre-retire na si Conchita Carpio Morales as ombudsman, nagka-interes si Martires. Ang ginawa ni Martires, kahit hindi pa siya retired sa judiciary, sa pagiging justice ng Korte Suprema, nag-resign siya. Nag-resign siya sa pagka-justice kasi nag-ambisyon siya sa ombudsman. Linagay siya ni Duterte ombudsman. Kaya pwede rin talaga na hindi tapusin ni Ombudsman Boying yung pagiging ombudsman tapos mag-chief justice siya pero ewan ko, ano ba 'yan? May gano'n bang plano si Ombudsman Boying na mag-chief justice? Marami naman puwedeng ilagay sa chief justice, eh. Tsaka okey naman na si Boying sa ombudsman. Nang-iintriga na naman 'tong si Guanzon, eh. Kasi ang tanong kasi bakit, parang agresibo ngayon si Boying kasuhan si Romualdez? Ang paliwanag ni Guanzon, mag-aambisyon kasi 'yan anya ng Chief Justice kaya nagpapabango daw kay BBM at kay Lisa Araneta. Pero mukhang malabo naman 'yan. Ang mga ano naman 'yan ni Guanzon, mga intriga lang. Hmm. Pero anyway, mapapansin natin 'yan sa susunod na mga araw kung ano nga talaga. Pero ano lang 'yan, si Guanzon kasi mahilig mang-intriga sa administrasyon. Hmm. Lalo na 'yan si Boying, inaano niya 'yan, iniintriga niya. Oo, anyway, ang importante si Boying talaga magaling sa ng ginagawa niya ngayon sa ombudsman. Magiging ano rin siya, maganda rin na maging Chief Justice siya. Kung magiging Chief Justice, magaling din yan. Kaya lang iiwan niya yung ombudsman. Oh. Bakit pa siya nag-ano sa ombudsman kung hindi naman pala siya magtatagal diyan, 'di ba? Hindi maganda yan kay Boying na imahe. Marami namang pwedeng ilagay sa Chief Justice. Marami namang pwedeng ilagay si PBBM na pampalit kay Gismondo na hindi na si Boying.
Bagamat qualified si Boying mag-Chief Justice pero hindi maganda yung hindi magandang tingnan na nagpa-appoint ka sa ombudsman, hindi ka naman pala magtatagal. Hindi pa, di ba hindi pa 1 year si hindi pa 1 year sa ombudsman si Boying. Di ba July yan eh. July yan. Ah, nag-retire si Martires, July eh. Nag-retire siya, July 2025. So, ibig sabihin, itong si Ombudsman Boying, hindi pa nagwa 1 year. O bakit niya iiwan ang ombudsman? Ewan ko. Intriga na naman yan ni Guanzon. Abangan lang natin kung anong susunod na mangyayari. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.